So binulgar nga po ng Vatican trainer na si Robert Garcia na nakatanggap daw ng phone call ang alaga nito na si GC Bam Rodriguez sa kampo ni Tank Davis. At tinamon ni Davis si Bam sa isang bakbakan kung saan mga idol hindi naman tumanggi sa Robert Garcia sa bakbakan na to. At gusto din nila makalaban si Tank Davis. Lalo pa isa itong money fight na laban. Bagamat inulan naman ito ng batikos galing sa mga boxing fans. Aniya naghahanap lang daw talaga ng pagkain si Tank Davis. O di kaya naghahanap lang daw ito ng basura para walasin niya sa ibabaw ng boxing ring. Sobrang liit daw talaga ni Bam para sa kanya mga idol. Kahit pa daw bumaba ng division si Tank Davis. Mismatch daw talaga si Bam para sa kanya sa laban. Hindi nga alam ng mga boxing fans mga idol kung paano mananalo si Bam kalaban sa super bantamweight undisputed champion na si Naoya Inoue. Kay Tank Davis pa kaya na malaki ito kay Inoue ng 3 division. Kung saan mga idol dito na nga nagsuggest sa mga Pinoy boxing fans. Aniya kung plano daw talaga labanan ni Tank Davis si Bam. Bakit hindi na lang daw nito kalabanin si Cuadro Alas Casimero? Buti pa daw si Casimero mga idol, malaking bulas na tao. Kaya nito tumimbang ng lightweight. Well, pwede sila maglaban mga boss sa 128 pounds. At palagay natin mga idol, hindi naman siguro tatanggi si Casimero sa offer na laban kay Tank Davis. Lalo pa kilala na face of boxing si Tank Davis. Sigurado paldong-paldo dito si Casimero. Pero gayon pa man mga boss, hindi tayo sure kung kaya manalo ni Alas dito kay Tank Davis. Sa tingin nyo ba mga idol, may tulog ba dito si Alas? Samantala Rolando Romero, umamin na dumaan ito sa mahirap na pagsubok matapos na naging panalo nito sa laban kay Ryan Garcia. Aniyan na Romero mga boss. Matapos daw ito manalo sa pinakamalaking laban niya sa boxing sports. Iyon daw pinaka-down na Romero sa kanyang buhay, lalo na nang hindi ito nakakuha ng bagong laban. Matapos daw ito takasan ni Manny Pacquiao, Devin Haney at iba pa nitong mga hinamon. Kung saan mga idol, umabot pa daw sa Romero na muntik na nito bawiin ng kanyang sariling buhay. Pero buti na lang daw mga boss. Yun daw nagbigay sa kanya ng panimula para baguhin ang kanyang sarili at makabangon. Kaya hindi na daw talaga si Romero aalis sa kanyang pagiging makajos. Napaka-importante daw para kay Romero ang panalo nito sa laban niya kay Teofimo Lopez Jr. Pipilitin niya daw na manalo mga boss. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi sa buong pamilya nito. Well, sa mga hindi ko nakakaalam mga idol, membro din po sa Romero ng mga boxer tulad ni Pacman na boxing ang naging sandigan para umasenso dahil kapos na kapos ito dati sa buhay. Sa kabilang banda naman mga boss, na-high-blood nga po si Eddie Hearn sa kanyang dating alaga na si Shakur Stevenson matapos siya nito layasan at pumirma ng malaking kontrata sa Sopa Boxing ni Dana White, ang mortal pa na karibal ni Eddie Hearn, kung saan dito nilabas ng matchroom promoter mga boss. Ang gusto niya sabihin na matagal na kay Shakur na hindi niya lang masabi-sabi dahil alaga pa nito si Shakur. Aniya lugi daw talaga ang laban ni Shakur dahil isa daw ito sa pinakamboring na fighter sa boxing sports. Kumbaga hindi bilib si Eddie Hearn sa galawan ni Shakur. Bad for business daw ito para sa mga promoter. Magaling sa magaling daw ang 4th division champion, pero sobrang boring talaga ito sa bakbakan. Pound for pound fighters on the planet. It's so fucking boring. How old is the guy?